Southwest monsoon patuloy pa rin na magdudulot ng mga pag-ulan sa timog kanluran ng Southern Luzon, Mimaropa, Visayas at ilang parte ng Mindanao. Pero Northern Luzon hanggang Central Luzon, kabilang na ang Metro Manila, ay kagaya kahapon makakaranas pa rin ng katamtaman na may humid na panahon dahil pa rin sa may umiral pa rin na isalis sa silangan ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, June 15, 2024. Ang oras nating Voice Point may maga ay alas 9:56 na ng umaga. Almost stationary ang mararanasan natin ngayong araw ng Sabado pa rin sa bansa at especially ang Southwest monsoon na umiiral pa rin sa timog kanluran na magdudulot ng mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan most of west sections ng ating bansa. Pero pagdating sa may bandang silangan ay mas humid po na may ilang katamtaman at ilan lamang na mga kalat-kalat na pag-ulan ang medyo iiral. Pero asahan ang mataas na heat index at mataas na temperatura lalo na sa extreme Northern Luzon. Sa ating current conditions, may nearby showers po dito sa amin sa Caloocan. So maaaring dyan naman sa bandang Quezon City yan. Dala ng pananggalang sa ulan. Medyo mahangin at mostly cloudy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. At kita sa live CCTV snapshots ang medyo gloomy at medyo makulimlim ang lagay ng aming panahon. Pero medyo humid kami sa Caloocan dahil nasa 81% ang relative humidity na mataas-taas ang temperatura. Sa lowest temperature na itala naming weather station dito sa Caloocan, since 4:18 AM nakapagtala kami ng lowest of 25.2 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng mataas pa rin na air temperature at 34.7 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 11:52 AM. At ibig sabihin mataas din ang aming heat index kahapon na nakapagtala kami ng 50.9 degrees Celsius na init pandama. So expected pa rin ngayong araw ay ganun ang mangyayari, almost stationary lamang despite na medyo nagiging makulimlim at katamtaman dito sa amin sa Caloocan. So expected din sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, pero asahan din ang mga scattered isolated rains with localized thunderstorms, especially po sa hapon. At kung titingnan natin sa ating 3 days forecast storm prediction, ay maulan pa rin at asahan ang mga localized thunderstorms hanggang bukas yan na Linggo at sa Lunes. Pagdating naman sa pinaka-PH extremes natin, in past 24 hours, nangunguna naman sa grabe ang init dyan sa Tuguegarao uli na may 36.2 degrees Celsius na temperatura. At sa Baguio City naman, as lowest temperature ay nakapagtala ng 18.6 degrees Celsius na almost stationary lamang. At sa Unala naman ang bandang Puyo dyan sa may Palawan, nakapagtala sila ng 42 millimeters na total rainfall. Bagamat sa amin sa Caloocan ay wala kaming naitalang pag-ulan hapon, pero kaninang madaling araw ay nakapagtala kami ng light rain showers na tumutal na 2.1 mm isolated rains kaninang madaling araw. So bahagyang bumaba ang temperatura at tumaas ang relative humidity namin na lumagpas ng 80% ngayong umaga. So kung makikita dito na sa 81% yung outside humidity namin at tumaas ng 2% since last hour. Katamtaman ang aming atmospheric pressure base sa aking weather station, 1,009 hectopascals instead dito since last hour. So expected na maglalaro ang thunderstormy ng indication sa barometric pressure. Sa ating low tide status ay nakasalukuyang low tide po tayo ngayon ha. So may 5 hours and 53 minutes pa to maximum high tide mamayang hapon pa. So, kung titingnan natin kung mataas ang magiging high tide mamayang hapon, ay katamtaman lamang. Ang pinakamataas na ay 0.6 meter ang pinaka-high tide mamayang hapon. So, malayo-layo muna sa mga balak mangisda ngayong araw hanggang bukas po yan. Natiling nasa ganyan ang level lang ng karagatan sa Pangpang ng Malilibay at bandang Cavite. So, medyo layo-layo muna sa may bandang West Philippine Sea.
Nasa unhealthy po ang sensitive status ng ating air quality. So magmask po sa mga sensitibong mga bagay. Nasa index of 115 ang ating air quality. So very unhealthy na naman. At dumadalas na naman ang ating traffic ng masamang hangin ha. At nasa 41.10 micrograms per cubic meter to. So kung isusuriin natin yung air quality since isang araw at kahapon, ay in past 24 hours, umaabot pa rin sa index of 79 o 25.35 micrograms per cubic meter ang air quality dito na umaabot sa amin sa Caloocan. So, kung hindi man ito galing sa bog ng vulkan, Taal, naaring thermal inversion ito na natatrap, yung air pollution na naibubugan ng mga sasakyan, mga pabrika at hindi siya tumataas masyado. Natatrap siya. At kung titingnan natin, fluctuated ang lumalabas na pagtaas at pagbaba ng air quality. So, maaring ito ay galing sa pabrika. Sa loob ng 7 araw ay halos 6 na beses o halos 7 araw na nagpa-fluctuate po ang air quality. So, hindi ko pa maiaalis dito na maaring galing ito kay Taal Volcano. Just in case, sa mga kabatang natin, tingnan po natin yung behavior ni Taal Volcano. Or maaaring dito lamang yan sa amin, sa siyudad na tumataas at bumababa ang pollution na hindi kaagad nakaka-saturate sa mas mataas na altitude dahil nga po sa umiiral na thermal inversion. Kung kukumpirmahin natin yung status ng vulkan at silipin natin yung status ni Taal Volcano ayon sa data PDP box para makumpirma natin kung mataas yung SO2 emission. May naitalang 2 volcanic earthquakes, itong si Taal, at mayroong isang volcanic tremor. So, posible na maaring ito ay galing kay Taal dahil nagkakaroon na naman ng pagyanig sa paligid ni Taal Volcano since kahapon. Pero yung kanyang SO2 emission nasa 1,977. Ito ay latest record ng June 13, 2024 pa. So, hindi naman daw malawakan ang ibinubuga niya so far. Hindi ganun kalaki. So, hindi pa rin natin niro-rule out na posibleng galing ito sa bog. Pero dahil mababa nga po yung SO2 emission, ay maaring hindi rin natin may aalis na maaring dito lamang yan sa pollution level sa syudad na nagkakaroon ng thermal inversion. Kung silipin naman natin kay Canlaon, kung may latest SO2 emission siya, wala namang naitala daw ng volcanic earthquakes at 4,395 tons ang inilabas nito since kahapon. So, medyo hindi naman ganun din kataas ang ibinubuga ni Canlaon. So, wala tayong magiging komento. At wala rin tayo masyado maiko-komento kay Taal Volcano. At pag-isa Moody's na thermal signature, wala naman masyadong mataas na temperatura sa pinakabunganga ni Taal Volcano. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:27 AM at inasanlulubog ito mamayang 6:26 PM. At sa moonrise, mamayang tanghali pa po, magmo-moonrise itong ating 59% illuminated, waxing gibbous na po. Papunta na siya sa full moon. At lulubog naman ang buwan mamayang hating gabi na. Kinabukasan na ng hating gabi at 12:55 AM. So mamayang tanghali pa po magmo-moonrise. So nasa negative 38 degrees pa lamang yung moon elevation. Nasa other side pa siya. At sa ating local weather outlook pa na ngayong Sabado hanggang Linggo na po ito, magiging partly cloudy ang maghapon natin at medyo humid po dahil mataas ang ating relative humidity at temperatura. Asahan din ang mga ilang kalat-kat na pag-ulan na may localized thunderstorms pa rin na almost stationary at 100%. Bukas ganun din, magiging maulap daw maghapon. Tsansa ng pag-ulan ay 100% din daw. So inulit ko, maaaring hindi dito sa Metro Manila, dito sa amin sa Caloocan, maaaring dyan sa may bandang Quezon City muli, bandang Fairview, Taytay, ganyan, papunta ng Antipolo. Sa Katimugan naman, maaaring bandang Cavite, Laguna, or papasok na ng bandang Lipa, Batangas, pababa. Sa norte naman, maaaring dyan sa may bandang Valenzuela, pataas na ng San Jose del Monte, Bulacan, pataas, typically, kung hindi man sa may bandang Nueva Ecija o Central Luzon. Yan ang maaaring lalabas na forecast kung hindi man tamaan kami sa Caloocan. Well, may nagtatanong bakit madalas
ang inuulan ang bandang Quezon City at binabanggit ko palagi, madalas Quezon City o bandang Makati. Bakit hindi madalas sa Caloocan? Magandang tanong yan. Ipapaliwanag natin yung mamaya-mayang konti kapag nandun na tayo sa ating satellite report imagery. So, highest and lowest temperature expected, maglalaro sa 33 to 34 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 27 degrees Celsius. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Una sa infrared heavy rain potential, stationary lamang, gaya lang din kahapon ang magiging weather systems natin. Yung southwest monsoon dito, yung hanging amihan, bagamat hindi pa masyadong malawakan at nasa karagatan lamang ito kalimitan ng West Philippine Sea. Yung ilang trough nito nagpapang-abot sa buong timog kanluran ng Mimaropa at ilang bahagi ng Western Visayas at Mindanao na magdudulot po ng mga kalat-kalat na ilang moderate and heavy rain showers. Typically sa may karagatan nitong malapit sa may bandang Scarborough Shoal, so sa mga mangingisda natin, sa bagay medyo hirap o hindi yata makakapangista ating mga mangingisda ngayon dahil kung di ako nagkakamali, ngayong araw yata ang implementation ng People's Liberation China o Navy na manghuhuli daw umano sila ng mga trespassers dyan sa may bandang West Philippine Sea o sa bandang exclusive economic zone ng ating bansa. So medyo nakakalungkot yun. Hindi natin alam kung totohanin yun ng PLA, ng Liberation, People's Liberation ng China, na kapag may mangingisda tayo na lumapit sa may bandang Scarborough, or pag may maghatid ng relief goods sa ating mga kasundaluhan dyan sa may Ayungin Shoal, ay aarestuhin ba sila? So magkakaalaman po at sana ma-resolve na po ito at kung maaari magkaroon na lang sana ng maayos na pag-usap ang ating gobyerno at China para maayos muna ang gusot. Kung hindi magkasundo, kung ako ang tatanungin, kung maaari, i-ano na lang siguro muna, i-status ko na lang muna siguro. Ibig sabihin, i-stalemate muna. Kesa yung ganyan, parehong nagigilian, mauuwi lamang sa disgrasya. At nakikita ko nga ay maaari o posibleng magkaroon ng magdudulot pa yan ng hindi o malalang sitwasyon na huwag naman sanang mangyari. At dahil sa ngayon, masama ang panahon dyan, malakas po ang mga heavy rain showers dyan sa may bandang Scarborough, maaaring hindi rin makakalapit sa ngayon ang mga Chinese Navy dyan dahil delikado po pumalaot ngayon dyan sa paligid na yan. Heavy rain showers po at may lakas ng bugso ng southwest monsoon. So umaabot yan sa may tibog kanluran muli ng Mimaropa. So damay na ang parte na yan ng bandang Lubang, bandang Baybay ng Batangas, Oriental at Occidental Mindoro at buong Palawan area. So asahan pa rin ninyo mga kalat-kat na pag-ulan, typically moderate and heavy rain showers. May mga ulang mga pamumuo na mga localized thunderstorms sa ilang bahagi ng kanluran ng Luzon, pero typically sa baybayin ito ng Zambales at Pangasinan area. Sa kalupaan, medyo klaro naman at wala masyado na umaabot na kaulapan na magdudulot po ng mga pag-ulan. So mas makakaranas tayo ng maalisang ang panahon, lalo na sa silangang bahagi ng Lolo Luzon, bababa na yan ng Quezon Province, yan, sa area na yan, hanggang Central Luzon area. So expected po mataas ang temperatura dyan na maaaring lumagpas pa ng 35 degrees Celsius, lalo na dyan sa Taga-Tuguegarao area, na nanguna naman sa may pinakamataas na temperatura. At kung titingnan natin sa contour, temperature mapula sa dito PD Pag-asa ay tumataas na naman ang parte ng Tuguegarao, ilang bahagi ng Ilocos Norte, Central Luzon at Zambales area. Siyempre, ang Bicol region, nangunguna pa rin ang bahagi ng Camarines Norte sa may pinakamataas na umaabot na ng mahigit sa 34 degrees Celsius ang kanilang temperatura sa ngayon. Since 10 o'clock AM po ito mga folks. So take note yan ang silangang bahagi ng bansa ay mas makakaranas pa rin ng humid na panahon nitong maghapon, kabilang na ang bahagi ng Bicol region, Eastern Visayas at Eastern Mindanao. May mga ilang kaulapan na medyo iiral dahil nga po sa saturate at accumulation ng trough. Normal po yan, lalo na kapag ang mainit na
hanging silanganan o istalis sumasalubong sa may bahagi nga po na malamig. Gaya na ating paliwanag, yung pagitan niyan na nagsasalubong ang mainit at malamig na sumasalubong mula sa southwest monsoon. At kapag nagsasalubong yan, yung pagitan niyan magdudulot ng mga localized thunderstorms anytime. Depende na yan sa galaw ng lamig at init sa pagitan na yan ng ating bansa. So malinaw po yan ha. So magiging scattered po mga pag-ulan lalo na sa kasama ang parte ng Metro Manila, Calabarzon, ilang bahagi ng Quezon Province, Southern Luzon at ilang bahagi ng Eastern Visayas. Bagamat partly cloudy ang umiiral, pero mas humid po ang mas mararanasan natin sa bahagi ng Bicol Region hanggang Eastern Visayas area. Typically, forecasted isolated rain showers lamang na may ilang mga pagkidlat at pagkulog. Pero pagdating sa kanluran, gaya ng ating binanggit kanina, mas mataas po ang saturation ng pag-ulan o water vapor sa paligid niya. So, mas uulanin ang bahagi ng kanluran ng ating bansa. Normally yan tuwing habagat season po. Dahil lagi nating pinapaliwanag, ang Climate 1, yan, ano ba ang mga Climate 1? Papaliwanag muli natin. Yung Climate 1, ito, yung kung bubuhitan ko na ito, yan, yung Climate 1 na yan, ang typically na uulanin, yung pagitan na yan, yung kalahati na yan, yan. Yan. Kahit i-search nyo yan kay Google o tingnan nyo kay Pag-asa, yung Climate 1 na yan na aking ginuhitan ay yan ay mas madalas na uulanin kumpara dito sa may silangang bahagi ng bansa. Tuwing habagat season, parang dry season naman dito sa may bandang eastern portions ng ating bansa. Kaya yung mga nagreklamo, akala ko ba tag-ulan pero bakit maaraw sa amin? Well, tingnan nyo muna po yung climate map ninyo. Kung kayo ay taga-silangang bahagi ng bansa, halimbawa na lang, taga-Tugigaraw kayo, taga-Quezon Province, Bicol Region, yan. Ito naman ay mga bahagi ng Climate 2 ng bansa. Yan. Climate 2 ng bansa na kapag tuwing habagat season, inuulit ko, ilang beses ko na po pinaniwanag yan, ay mas madalas, mas maaraw at mas mainit ang inyong klima dyan na mararanasan. Kaya sa mga nagre-reklamo na hindi naman tag-ulan, ang init-init sa amin. Well, talaga pong maaraw madalas sa inyo dyan at mainit dyan sa silangang bahagi ng bansa. Pero ang west portions nga po ng bansa, na aking binanggit nga po, kapag habagat season, mas madalas po yan ay mas inuulan po. Kasama na ang parte ng Metro Manila, west portions ng Zambales, west portions ng Luzon, Mimaropa, at west portions ng Visayas area. Yan ang mas madalas na uulanin kumpara sa may silangang bahagi ng ating bansa. Tuwing habagat season yan. Mga bandang September o October to November, December naman ang mas madalas na inuulan sa inyo. Diyan po sa may silangang bahagi ng bansa. At dito naman sa west portions naman ng ating bansa, hindi nagaano dahil kapag pumapasok na ang ating amihan season, wala tayong habagat, typically yung silangang bahagi ng bansa naman ang inuulan at hindi masyado sa west portions ng ating bansa. Yun po ang paliwanag. Ngayon, may nagtatanong bakit kapag ganitong event, kalamitan, inuulan ang Quezon City. Ipapaliwanag natin yan para masagot naman natin. Kasi may mga ilang hindi ipinapaliwanag. Bakit gano'n? Madalas sa Caloocan, bandang City of Manila, Navotas, hindi kami masyado inuulan. Madalas inuulan ang Quezon City. Well, kung titingnan nyo sa map natin, ang bahagi ng Navotas, Caloocan, ayan, at City of Manila, yung mga bandang Baseco Compound, yan, pababa, hanggang dyan sa may bandang Pasay. Kung mapapansin nyo, tabing dagat po kasi yan. Mabababa po ang elevation niyan. Ibig sabihin, sea elevation po yan o ka-level ng taas ng karagatan. Kapag nagkakaroon tayo ng southwest monsoon, una kasi dumadaan hangin sa karagatan na nagdudulot po ng water vapor sa karagatan. Nag-evaporate po yung dyan sa parte ng karagatan. Siyempre, yung parte na ito ng Navotas, Caloocan, nasasakop po ng bahagi niyan ng water vapor. Nag-evaporate po yan. And then, habang yung nag-evaporate na yan, kalimitan, umaabot, tumatawid dito sa kalupaan ng bandang Quezon City, Novaliches, North Caloocan, Antipolo. Kung mapapansin ninyo, mas madalas kayong inuulan dyan sa bandang Quezon City,
Pasig, Taguig, yan. Bandang east portions, di ba? Mas madalas kayo inuulan dyan na malakas, mapapansin ninyo, at hindi masyado doon sa may bandang tabing dagat, gaya ng Navotas, Caloocan, yan, at Pasay, seaside. Madalas sa Quezon City po. Kasi pagka yung water vapor, umangat na, pagdating sa Caloocan dito, lumalamig na siya at dyan po bumubuhos yung ulan kalamitan. May makasamang localized thunderstorms. Alalahanin nyo, minsan nakakatawid dito yung Estalis, yung mainit. So kapag yung water vapor dito lumalamig, sumasalubong sa Estalis, mabilis po ang saturation ng water vapor. Ang resulta, mabilis din po ang pagbuhos ng ulan na may kasama pang ang localized thunderstorms. So unang nararamdaman niya ng mga pag-ulan, North Caloocan, bandang Quezon City, Pasig, yan, bandang Taguig, Marikina, Antipolo, yan, mga taga San Mateo, San Jose del Monte, Bulacan, kung bahaging Bulacan, Cainta, all the way hanggang Taytay, Rizal, and the rest kung mag-abot man dito sa may bahagi pa ng Laguna, bandang Laguna de Bay, bandang San Jose o bandang Morong. Yan. So kung mapapansin ninyo, dyan ang bahagi ng area na inuulan kasi yung saturation ng water vapor dito sa may bahagi nga po ng silangang parte. Kaya kung mapapansin niyo ngayon, madalas sa amin sa Caloocan ay hindi gaano madalas inuulan. Dahil parte kami ng bahagi ng karagatan na nag-evaporate pa lamang yung katubigan. Hindi pa nagsasaturate sa banda sa amin. Pagdating sa may bandang Quezon City, mataas na yung saturation ng tubig ulan which is bumubuhos po kalimitan sa Quezon City. At makikita naman ninyo sa ating satellite imagery. Unang tumataas ang water saturation bandang Quezon City at bumubuhos dyan. Kabilang na ang Pasig, Taguig, yan. And the rest ng Muntinlupa, Alabang, yan. Typically, mga eastern side ng Metro Manila. Kasi dyan na po yung kung saan nagsasaturate yung water vapor. So, ganun po yung paliwanag dyan mga folks. Kaya medyo malas-malas kami sa Caloocan West dahil bandang tabing dagat kasi kami. Malapit kami sa dagat. Hindi gaya ng Quezon City. Bandang gitna siya. Na which is mabilis lumalamig o nagsasaturate ang water vapor. So sa mga taga Quezon City, huwag na kayo magtaka kung bakit madalas inuulan sa inyo, kabilang na ang Makati at Taguig area. Hindi masyado sa amin sa Caloocan, lungsod ng Maynila at seaside ng Pasay City. So take note yan mga folks para sa mga nagtataka na bakit madalas inuulan ng parte ng Quezon City area. So inuulit ko, balik ulit tayo sa ating topic mula sa bahagi ng Southern Luzon at yan sa may west portions ng Visayas, makakaranas pa rin kayo ng katamtaman at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog at pagkidlat, gaya rin kahapon, pero mangunguna rin ang humid na panahon o yung maalinsangan na panahon Meron tayong Estalis dito sa may silangan ng bansa. At pagdating naman sa bahagi ng eastern portions ng Visayas, sa ngayon ay medyo humid, katamtaman at maalinsangan muna ang Iran. Isolated rain showers lang din ng Iran na may mga ilang pagkilat at pagulog sa mga bahagi ng Tacloban at yan sa may bandang Maasin, Liloan, sa bandang Bohol naman, dyan bandang Tagbilaran madalas at sa may Cebu naman bandang Oslo madalas. Sa may Negros region naman, kalimitan ang Negros Occidental, madalas daw nakikidlat dyan at napabalita nga po natin, mayroon na namang nadisgrasya dyan sa Negros region. So, ingat po. At kalimitan naman sa may bandang San Jose de Bonapista, pagdating naman sa bahagi ng Panay Island. So, naglalaro po yung humid at malamig na southwest monsoon na nagsasalubungan sa parte niyan. Kaya naglalaro din ang tindi ng alinsangan at bigla na lamang umuulan, especially sa hapon o sa gabi. Maghanda na lamang na pananggalang, hindi na sa tindi sikat ng araw, kabilang na rin sa mga biglaang isolated rain showers. So, hindi rin lusot ang mga taga-Southern Luzon lalo na sa may bandang Burias Island at Masbate. At sa may bandang Bicol region nga po, nabagit ko na kanina, ay maalinsangan at katamtaman po ang inyong panahon dyan. So, huwag masyadong magpa-dehydrate, lalo na ng mga taga-Camarines Norte na mas mataas ang temperatura ninyo ngayon dyan na humihigit sa 35 degrees Celsius. Sa Mindanao naman, katamtaman din ang lagay ng panahon, mga ilang partly cloudy to mostly cloudy, typically sa may silangang bahagi ng Surigao del Norte, pababa ng Surigao del Sur, hanggang Compostela Valley na po yan. Pero
Kasama din dyan ang medyo humid na panahon despite na may ilang party to mostly cloudy po. Kasama na ang buong Davao Oriental, Davao del Sur, Sorsogon, ilang bahagi ng Maguindanao at BERMM. Pagdating naman sa kalurang bahagi ng Zamboanga Peninsula, makakaranas pa rin kayo ng mga ilan kalat-kalat na pag-ulan po especially ng mga taga Zamboanga City at Isla ng Basilan hanggang Hulusulo na po. Sa Zamboanga del Norte, katamtaman ng panahon ninyo dyan, pero pagdating po ng hapon at gabi, expected pa rin ang mga isolated and localized thunderstorms. Damay na ang bahagi ng Northern Mindanao, mula Cagayan de Oro hanggang Butuan City na po yan. So malinaw po na magiging moderate ang lagi ng ating panahon, paglalaro lamang ang humid at mga kalat-kalat na pag-ulan nitong maghapon. Typically, pagdating ng hapon o gabi, dyan po mas mararanasan ninyo ang mga scattered rain showers and localized thunderstorms. Samantala, yung binabantayan naman natin sa gamit ng ating convergence na ipinost natin sa Facebook page kahapon, ay hindi na naman siya natuloy, nagpunsyami na naman dahil nga po sa high pressure area nito na matatagpuan sa may southeast ng Japan. Kumukontra palagi sa development nito. Ayan, mayroong shallow circulation dito na nagsishear. So nagka-counter po kasi kalamihan yung wind shear sa kanya dito sa may bandang intertropical convergence line. Patuloy pa rin po na kumukontra, kaya kung mapapansin ninyo ay patuloy pa rin ang pagkontra ng negative shear line dito sa ITZZ. Ang resulta, anuman ang low pressure area na mabubuo rito, minsan nagko-converge siya, nagkakaroon ng convergence, and then kalaunan ay madi-dissolve kaagad. Kasi minsan nagno-northward pa kasi ang kilos ng isang low pressure area. Isasalubong siya sa high pressure area, na resulta ay nadi-dissolve din. Pero at least hindi tayo nagmi-miss na nababantayan yung pamumuo ng convergence. Kasi hindi pa rin naman kasi natin masasabi na anytime, posible pa rin yan biglang mag-intensify at ma-overcome niya yung shear line dito o kontra shear line sa kanya. So sa ngayon, wala at na-dissolve po yung ating binamatay na convergence. At typically sa may bandang southeast ng Mindanao, most of trough o surface trough ang mamumuo dyan na magdudulot nga pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa bahagi ng Mindanao o sa may bandang Davao Region area. So, expected this coming weekdays, wala na naman tayong aasahan na pamumuo ng sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Estimated ahead of time yan hanggang June 18 to 19. Yan, may extend pa hanggang June 22, 2024. Yung extended forecast ng mga computer models. Wala tayong expected na may makikitang pamumuo ng sama ng panahon. So, mukhang magta-third week na at wala pa tayong nakikitaan. Ibig sabihin, failure po yung lalabas po, magiging failure po yung ating naunang monthly forecast. Kapag umabot na ng third week at wala tayong nabuo o nakitaan na anumang sama ng panahon na nabuo dito sa may bandang eastern part ng ating bansa sa labas ng ating part. So, baka siguro katapusan o last week ng June, malamang doon lamang siguro may mabubuo na medyo malakas-lakas na low pressure area. So, tingnan pa rin natin mga folks yung possibilities. At wala naman tayong masyadong nakikitaan dito sa vorticity na malapit sa bansa. Dito lamang sa may bandang Mid-Pacific malapit along intertropical convergence line. Medyo mataas-taas yung vorticity. Pero sa may bandang Guam ay wala masyado. So wala tayong magiging komento sa ngayon. So lalabas, medyo failure din ang lumalabas na forecast ng Globex Hazard Outlook. Kapag umabot na ng third week at wala pa rin tayong namamataan na anumang anomaly o invest formation. So talagang biglaan talagang nagbabago yung ating weather systems. Which minsan sasabay talaga yung mga forecast. Hindi talaga 100% yan mga folks. So expected this coming week, wala tayong asahan na sama ng panahon. Mag-update na lamang tayo. Just in case, biglang nawala po yung high pressure area. Kapag yung high pressure area sa may southeast ng Japan nawala yan, tumataas ang tsansa na may mabubuo na low pressure area. So yun po ang medyo babantayan natin mga folks. Sa ating hydrological monitoring and historical data, mula kay Angat Dam, patuloy pa rin po ang pagbaba niya mula sa pinaka-critical na negative 5.19 meters at mula kahapon sa 177.72 meters,
Ngayon ay nasa 177.56 meters na lamang po. So negative 0.16 po ang nawala sa kanya sa loob ng 24 oras. Ibig sabihin, balik na naman sa tuluyang pagdaos-dos nitong nang husto si Angat Dam. Tingnan natin dito sa ating graph, monitoring for monthly. Ayan o, naglaro lamang siya nung mga nakaraang linggo and then tuloy na naman siyang dumaos-dos ngayong araw. So from 177.72, ngayon ay 177.56 meter. Napaka-bad news pa rin talaga. At talagang napakamababa at very critical yung level niya. So water crisis pa rin tayo. Expected yan mga folks ha. At dahil very water crisis tayo, patuloy na aasahan na magtataas na naman ng posibleng water bill ang ating serbisyo sa tubig. At inaasahan pa rin na mga patuloy na rotational cut-off sa supply ng tubig, lalo na dito sa Metro Manila. So, take note pa rin yan mga folks. Sa Ulag Lindol naman, so far, wala namang malakas-lakas na pagyanig ang na-detect ng aking seismometer dito sa Caloocan. Pero sa data feed ni PBOX since 12 AM, wala rin. Mukhang wala po magnitude 4.0 at pataas ang naitala sa ngayon. Medyo mga moderate, mga weaker earthquakes lamang ang nadedetect. Kalimitan dito sa bandang Surigao del Sur na naman sa karagatan. So medyo alisto sa mga kababayan natin sa Surigao. At kung titingnan natin yung historical, kung nakakailan na po na total earthquakes ngayong araw for the month of June. Yan, iloload lang po na natin. So kung mapapansin ninyo, narating dalawa pa rin ang ating magnitude 5.0 pataas. Nasa total of 573 earthquakes na po tayo mga folks since nitong buong month of June. 551 dito is magnitude 2.0 pataas. Nakakadalawampu na po tayo na magnitude 4.0 pataas at nanatiling dalawa ang ating magnitude 5.0 pataas. And so far, wala pa naman tayong naitalang magnitude 6 pataas sa ngayon. So hopefully, wag nang umabot sa ganyang kalakas. At wag na sana magdadagdagan ang mga medyo malakas ang paglindol na magnitude 5.0 pataas. Pero take note pa rin sa mga kababayan natin sa Surigao na mas yanigin pa rin kabilang na ang bahagi ng Davao Region sa baybayin. Especially dyan sa may bandang karagatan ng General Santos o southeast ng General Santos at the rest ng Davao Region. So ingat na lamang po mga folks dahil mas yanigin pa rin kayo dyan mga folks since noong January pa. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, June 15, 2022.
hanggang dito na lang po ang ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, June 15, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.timoweather.com para sa mga detalye na hindi natin nabanggit ngayong umaga, na hindi natin isali. Typically, normal at stationary lamang din ang ating lagay ng panahon since kahapon. At visit lamang din sa ating website para sa mga real-time at dynamic events mula sa aking weather station sa Caloocan lalo na. At sa data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.